tanan. Nagpadayon ta mga kaigsunan sa prosperity, ika-69 nga pagtuon sa prosperity, and nahuman na ta sa pagpangita og mga prosperity verses sa Book of Daniel. Ug nindot kaayo ang ending mga kaigsunan. So ang ligasiya dito, unsa na itabo dito sa Lion's Den, grabe ang pagpakita sa Ginoo sa protection sa mutuo niya. Okay? So, ang nakanindot ato kay ang message ato tungod sa kinabuhi ni Daniel, tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo, ang kingdom mga igsoon. Nakakita sa example, nakakita sa iyang faith, ug ang kingdom, nahimo siyang decree sa kingdom. So, pwede na may tabo sa atong kinabuhi. Ang Ginoo nga gilagaran ani ni John Castro, mao ni ato tuhuan. Kaninduta. Ngano, kay kanang uban diha pagtuo puro sana istorya pero tanawag kinabuhi. Ana ba? So through our life, mga igsoon, makita si Christ. Mo na tuluan ta og biblical prosperity, not the prosperity of this world, pero biblical prosperity gyud siya, because kan mag-isgot kay tag biblical prosperity, it means showing to people what God can do through us. Unsay mahimo sa Ginoo, dili atong mahimo mga kaigsunan, kundi unsa may mahimo sa Ginoo, ginamit kita. So kitay gipanalanginan first, then nahimo tang panalangin sa uban. So the working of God mga igsoon is through biblical prosperity. Let's all stand, mag-ampo ta. Our gracious Heavenly Father, tonight we ask you, Lord, to bless us with your wisdom, guide us once again, help us, O God, to learn your message. Please use me and empower me, O God, sa pag-deliver sa imong message about biblical prosperity. Salamat kay Lord sa Book of Hosea nga musgyutan tonight, and I pray that you will be honored and be glorified as we listen to your message, O God. Pinaagi sa among pagtuo sa pag-believe namo sa imong teaching. Salamat kay Lord. This is for your glory. Once again, in Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Secret of True Prosperity. Daghang kay mga prosperity gi-offer ang kalibutan mga kaigsunan, pero ang iya yung mission is to stop you from serving the Lord. Kay mao gyud nay kanang pamaagi sa yawa gyud ug usa ka motibo niya nganong iya kang i-bribe, iya kang i-trouble, iya kang i-persecute. So bisag unsa nga klase nga pamaagi buhaton sa yawa mga igsoon, usa ra gyud mong ana to stop you from serving the Lord sa gospel ministry. Kaya sa musugot sa dili mga kaigsunan, whatever you do today, kung walay kalabutan na sa gospel, you are not doing right. Because everything that we need to do is for the gospel's sake. So, para asa man ang gospel, salvation. Muna ang Ginoo, di gyud na malipay mga igsoon anang away-away, ginamit ang pulong sa Ginoo, kay wa gyud maluwas ana. Ang mga tao mobilib na sa tao nga nakadaog sa debate. Pero wag gyud naluwas ana, tungod kinaminaw sila, wag gyud maluwas ana mga kaigsunan. Makaangkon pinero ang tao nga kaning mayuha gyud mas may makamao ta Bible no kay makalantugi ta ba. Dili man na mo purpose sa Bible God. The Bible is an instruction. Mahimo siya mapuslanon because imong gi-learn, imong gikinabuhi, gituman nimo, then epekto sa imong kinabuhi mga kaigsunan, then you will become a blessing to other people, especially those who are gitawag og seekers of the Lord. Mo na mahimot ang panalangin. So sekreto ni mga igsoon kay ang pathway ani, ang blueprint ani nga atong sundon naa sa Bible. And the Bible is not open for all. Sa among devotional kaganina, kung magbutang kag Bible diha sa tunga-tunga sa mga kadaghanan sa tao mga igsoon, magbutang ka dihag Bible, ma-attract ba sila? Pero kahayag ni. Nakasabot ha? Ingon si John the Baptist, Jesus is that light. Siya ra ang nagpasundayag sa light. Unya kita giingnan ta si Ginoo, ye are the light of the world. Ayaw tagui ang kahayag. So nganong kita may gitawag sa Ginoo nga kahayag, nga mauman ang Ginoo mo'y tinuod nga kahayag ug pinaagi sa iyang pulong mga kaigsunan na ang kahayag. So that is why ang mga Kristiyano dapat magkat-on jud.
Kay kita, we are the vessel nga butanganan sa kahayag so that we could reflect that light to many people. Kita mo ng ancient time, mga igsoon, makita na nato sa China, sa Japan, nga naa sila'y kanabitong ilang butang kawayan, niya ihana pa na natubangan, na vessel diha, niya butangan na nila og candle or katong gasera, ingon ana. So, ibutan nila dito, mudaghan, mulapad ang kahayag ba tungod sa vessel nga gibutang diha. So, God is the light. Ang pulong sa Ginoo mao suga, mao iwag nga kung dili ni siya masud, mga igsoon, sa kaning vessel which is kita, dili makakita ang mga tao. Mao lang gikinahanglan jud, mga igsoon, kay sa kaluwasan mogamit man gyud ang Ginoong tao para ang usa ka tawo makadungog sa kaluwasan. And that is why kita holder ta sa kahayag nga mao ang pulong sa Ginoo. Giingnan din tas Ginoo, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ye are the light of the world. Ye are the salt of the world. Kita ang mapuslanon sa katilingban, mga igsoon. So, unsaon nimo pagka mapuslanon kung wala man gadanag ang pulong sa Ginoo? So, if this is our guide, unsa may intention sa Bible sa imong kinabuhi? Himuon kang makaluluoy o himuon kang panalangin? So, kana mo yatong i-target, mga igsoon. So kung tanaw nimo sa imong kagalingon, mo na maglisod ka ayon ni sabton akong kagalingon, di man jud ko mahimong panalangin adto mga nanginahanglan. Oy, o di sayop ka na ay naa kay angay utruhon sa imong kinabuhi ug usbon nimo sunda ang instruction sa Ginoo. Because ang tumong sa pulong sa Ginoo, guide manual ni nato, nga ang tumong sa manual nga gihatag sa Ginoo nato para makasabot ta asa kuhaon ang panalangin. Para makasabot ta ug unsaon nga makuha nato o mahimo tang angayan sa pagdawat sa panalangin, naa man na sa pulong sa Ginoo tanan. So kung masipya ta ana, mga igsoon, wala gyud. Mao na nga dili ta mahimong kahayag ang pulong sa Ginoo ug ang Kristohanon nga buwag. Mao na nga nakit-an sa mga iyas-yawa aw gihimong panglalis. Gamit biyang yawa ani sukad pa sinugdanan. Karon pa. On kasabot ta, karon pa di siya mo gamit. So asa man nato ang yawa makit-an, mga igsoon, nga ni gamit sa pulong sa Ginoo? Dias lalis. Muna pa na ilalis, dagan jud ta. Ayaw jud diha paduol, ayaw surang-surang kay ngano man persecutor man na. Ang ilahang main kanang goal sa kinabuhi is to disturb you, to persecute you. Mao nay kalipay sa mga persecutor. Unya ato sila tagaag kalipay kay imo silang gisuklan. Kalipay nila nga motubag ka, kalipay nila nga musukol ka para ma-disturb kanila. So the best thing we can do anang mga persecutor, avoid them. Amen? And proceed to following God. When God's people turn from sin and idols, mao man ni ang mga hurdle, He turns their sorrow into strength, their barrenness into blessing, and their emptiness into enduring fruit. The book of Hosea, chapter 14, shows us that true prosperity flows not from man's hand, but from God's heart. Stop trusting people. Start trusting the Lord. God may use people, mga kaigsunan, but let Him choose kinsa na mga tawhana. But when you begin to trust the person because of his ability, when you begin to trust people because of what they can do, then basig ma-mistaken ka. Kinahanglan ang Ginoo gyud ang imuhang ipalabaw sa imong kinabuhi. Kung mugamit man ang Ginoong tao, makuan gyud na nimo, matino gyud na nimo nga gigamit gyud ni siya sa Ginoo hakog sa akong kinabuhi. Kay ngano man, wala man kaniya gilangkat sa imuhang tulumanon diha sa Ginoo. Kanang mga tao nga gamiton sa Ginoo, mo respeto na sila sa imong Ginoo nga gialagaran. Sama sa kanang hari ni Daniel, mga igsoon. Sila mo'y mo give way. Ayog tandugan na kay imo man ang commitment sa Ginoo. Sila pa nay mo ingon nimo ana. Gigamit sila sa Ginoo. Pero kanang mga tao, mga igsoon, nga ang yawa may gabutang diha sa imong atubangan, mao na magsigig tintal nimo. Absini sa na. Kausan na dyan.
Kaya alam lang yawa, kausa, di man na siya maingon nga, absini na pirmi. Ang yawa kay Boka, para kaniya matintal, kausa lang. Kausa lang. Si Eve, kausa ra gyud siya. Nihatag og chance sa yawa nga muhatag siya pansin sa prutas. So, sa nitabo, ang makanunayon nga pagkahagba sa human race. The fall of man. Usa lang. Kausa ra gyud ang yawa mangayo og chance nimo. So imong ihatag o dili? O nahatag na? Kung palitan hatag na nimo babayag balik. Sorry, nasipyat ko ato sa Ginoo salig. Di ko salig nimo. Mabita na kita dapat mangigsoon ang atong resilience naa sa power sa Ginoo. Mao nay mo pabalik na to pagbarog dili ang atong ability. If you are a person who believes in God, who trusts in the Lord's strength, mao na grabe imong resilience. Not because of how good you are in what you do. Dapat ang atong pagsalig na sa Ginoo mga igsoon. So 3 things in this message to explain the secret of true prosperity. Number 1, prosperity through repentance. Nagtuota nga murag nakalimtan naman tong sala, okay na to. Dili na lang to nato isgutan kay nga naman wa naman to na hinumduman. Di oy, God never forgets. Are you listening? People may forget. Pero ang mga tao ra ba maka-forget la na, pero pag magkabingkil na, di ba, manggawas na tanan. Naapatay unfinished business. Naapatay mga bingkil sa una, ayaw jud og kuan ako. Oh. Pero nagkuan na mo, nagkinataw-anay na mo, di ba? Nagkuyog na mo, nagjoke-joke na mo, uy, nakapasakit tay man. Oh, kamantay mo ana, duwag basket, oh, apir-apir pa, mayuhan ni mo ba, oy, ana, magkauman, o nasikhan man. Sa una pa siya, sige, unani, hugaw siya kinig dinuwaan. O di ba, abli na yun ang ganghaan sa mga sala. Naan ito sa una, naara na, nagtago ra na diha mga kaigsunan. Because wala man na ni mo sulban. Wala may repentance. Imo ra mananggi, imo ra nanggi padaplin ba? Sige lang, diha lang ka. Mura siya bomba bitaw nga kanusa nimo gamiton. Oh. Buto dayon. So mo na siya problema mga igsoon. There is no prosperity if there is no repentance. O sa may kamatuoran ani, true prosperity begins with turning back to God. Diha magsugod kay naa sa Ginoo ato prosperity. Repentance restores fellowship and opens the way for blessing. Kung magpabilin ta nga makasasala at tubangan sa Ginoo and we are proud of that sin, naatay makuha nga mga earthly treasure sa kalibutan, so kuan na lang, tuo na lang mga kaigsunan, it is not from the Lord. Kay kung nadawat na nimo ang earthly treasure, dili na makahatag nimo windows of opportunity to the service of the Lord. Dili kakakita nga kaning akong kayamanan karon magamit ni para sa Ginoo. Wa gyud imo ra gyud na. Para na sa pagpalapad sa imuhang ngalan mga igsoon, pagpadako sa imong pagkatao, wa gyud na siya kalabutan sa buluhaton sa Dios. Mao na nga dili tanan nga kayamanan aning kalibutan na mga igsoon gikan sa Ginoo. Nakasabot ta? Especially sa mga Kristohanon. Kay ang tinuod nga prosperity, magsugod na siyang tunga sa imong kinabuhi, sadang mubalik ka sa Ginoo. Sadang imong i-clear ang imong name diha sa Dios. Repent. Kay kitang tanan, makasasala magyud ta. So sa dihang mo repent na ka, i-restore ka una sa Ginoo. He will not give you material things. Ang iyang ihatag nimo first is the good relationship with Him. Mauna iyang unang i-restore your spirituality, not your carnality, mga kaigsunan. Iyan ang i-destroy ang imong carnality, i-restore niya ang imong spirituality, i-enrich kaniya spiritual nga pag-enrich, then ready na ka to receive the monetary blessing. Kita mangayom din tag monetary Ginoo. So mubalik ang fellowship, diha na mo abli mga igsoon ang blessing. Sa ato pa na nakadiha sa personal devotion, importante mo kaning personal devotion.
Kay kita mo ng suga, di ba? Suga man ta. Kung nagsugod man ko sa suga, so suga man ta. So kita man mo anang lampara mga kaigsunan, kanang gas bagas, gasira. Usahay, katong pagkuan na ba, katong pag-uso na kanang kablit-kablit ng suga. Na anay electricity. So katong mga gasira, gipadapli na to, pero wala gipanlabay kay basig mo brown out. Kay sa una, sige pa biyag brown out. Kay dili pa stable ang electricity ba. So naa pa tong gasira, pero naay panahon igsuon nga dugay kay ang brown out. So pag abot sa brown out, gipangita ng gasira, what nay mga sud gas. So unsay nahitabo sa pabilo? Pirting ugaha. So nahitabo, ala gibubuan og gas, di gyud siga. Dili mo siga. Kay mo ngano? Kay katong iyahag katong liog-liog niya mga igsuon, gicompress man didto ang pabilo, dili kalusot ang gas. So kinahanglan pa to nimo birahon, unya pagkuman ihumol nimo sa gas, unya ibalik din nimo didto sa liog-liog niya, then musiga na siya. Naanay putol. So, unsa may nahitabo ato? Wala gi atiman. So sama nato mga kaigsunan. Kanang dili gani nimo atimanon imong kinabuhi sa personal devotion, dili gud ka mahumol. So maughan ka. Muna igabot diri mga kaigsunan, di ka kadawat sa kahayag sa Ginoo nga iyang gipasa nimo diri. Muna muuli ka nga wa gisiga gyud. Di ba? Kanindot ana mga igsoon nga literal ba makita na to ang kahayag gilabay sa Ginoo diri. Nya inahinay na nisuga na diha, nisiga na diha, nisiga na diha, nisiga na. Kung makita na nato mga igsoon, nindot kaayo kay masulbad din natong problema. Pero di man ingon na ang Ginoo individually. We need to make sure nga madawat nato ang kahayag, which is the word of God. Mo nagikinahanglan siya mga igsoon sa proper maintenance sa imuha isip usa ka suga. Proper maintenance nga ang oil mo flow mga igsoon, ayaw jud paugha. Ayaw jud sugot nga mahutdan ka og oil. Ayaw sugot nga wa kay personal devotion. Ayaw sugot nga wa kay personal reading. Kay makapauga na sa imong kinabuhi. Mo nag-abot nimo diri, magyoy lami. Way pulos ang kayo nga ipasa sa imo kay di man ka connect didto mga igsoon. Musiga lang ka jot. Unya ini ka upos na sa kanang panapton nga na dry, wa na. Dili na siya dili mo continue ang kayo. Mo kayo samtang naa diri, mo na lively kayo. Amen. 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 Pag uli, wa na. Wa ay kayo. Nahurot. In Hosea 14:1-3 mga kaigsunan. Hosea 14:1-3. In God's Bible, O Israel, return unto the Lord thy God, for thou hast fallen by thine iniquity. Ang nakapa-fall nato ang atong mga sala. O ang kanang sala, mga kaigsunan, di ba, pag di ka mubasa sa pulong sa Ginoo, sala. Mo na'y pinakagrabe nga sala, nga mahimo nimo, wala ka nibasa sa pulong sa Ginoo. O kana nga wala nimo pagbasa sa pulong sa Ginoo, mo kanit-kanit na mga igsoon. Because you did not receive the guide, you did not receive the protection, you did not receive the oil nga maoy mo pa smooth unta sa imong kinabuhi. Mauna nga nagka-problema na ka. Ningon diri sa Bible mga kaigsunan, O Israel, return unto the Lord thy God. Layo na kaayo. Balik mo. For thou hast fallen by thine iniquity. Ang kanang iniquity, mga igsoon, mao gini makaingon, nganong di na taganahan ba sa pulong sa Ginoo. In verse number 2, tanawa, unsay gipakuha, take with you what? Words. And turn to the Lord. Kinahanglan mo sugod usa ka sa pulong sa Ginoo. Read your Bible, have your personal devotion. Take with you words and go to church. Go to the Lord. Say unto him, take away all iniquity and receive us graciously, so will we render the calves of our lips. In verse number 3, Ashur shall not save us. We will not ride upon horses,
Neither will we say anymore to the work of our hands, ye are our gods. Moingon ta ana nga mo nay atong Ginoo, kanang ato kanang nakasalbar sa atong kinabuhi, kanang mga tawo nga nakatabang nato, kanang mga horses, mga power, mga kaigsunan sa mga katawhan, mingon ta nga mao ni nakaluwas namo. Sumon imo gipaka Ginoo, tanawag unsa ingon sa sunod, for in thee the fatherless findeth mercy. Sa Ginoo lamang mga igsuon makakita tag mercy. Do temporarily makahatag og ayuda mga igsoon kana mga tao og imong kamot makahatag ayuda pero paghutdan kas Ginoo kusog. Wa bitaw na gool kay ni mga Kristohanon nga dili magpaduol sa Ginoo kay kusgan pa man. Mga Kristohanon dili mo tuo sa mando sa Ginoo kay naa pa may sud ang bulsa. O bisag hutdan og kwarta sa bulsa mga igsoon ang pride naa pa man. Pero inigabot sa panahon nga ang imong lawas na mo'y kabliton sa Ginoo. Anang panahon na makaingon na ka, Lord, give me one more chance. All I need is one more chance. O nakatakdan kasi awa inoon. Once ra gyud ang gikinahanglan si awa. Pero gitagaan ka sa Ginoo to let you know that what you said is not true. Daga mga Kristohanon, gitagaan og chance mga igsoon. Pero sa dihang naulian na, nawa man lagi to imo promise. Sa dihang nabalik ang kusog, nawa man gito ang lagi to ang imuhang gisaad sa Ginoo, Lord mo paduol magpagamit na gyud ko nimo. Lord mo kuan magalagad na gyud ko nimo. Nawa sa unang-una mga igsoon. Daghan kay na panghitabo sa mga Kristohanon. Pero nailad ba ang Ginoo ana? Wala. Ipaybaw ra ka nga dili tinuod ang imong pulong. Mao na ang gusto sa Ginoo, iniquity man na, ang gusto sa Ginoo balik ta siyang pulong kay because only His word nagdalag kamatuoran. Kita walay kamatuoran nato. Ang pulong sa Ginoo mauray nagdala og kamatuoran bisag unsaon pa nato mga igsoon og promise sa Ginoo, di nagyug kumuusab Lord. No, napay pagkape ng uban, kausa na lang. Di na diyong kumusab. Nagbasol na ko. Kung walay pulong sa Ginoo, bakak na. Kung ang imong repentance not through the Word of God, not because you are convinced and convicted of your sin, because of what the Bible says to you, kanang imong promise tungod lang na sa pain, inikawa sa pain mga igsoon, mura na kag sakitag ngipon, nga ipaibot yung kani kay sakit na kaayo, pagwa sa sakit, nagpaibot ba? Nung sa'yo na huna, di mo paibot, oy, sakit kay paibot, oy. No, mausa ba itong huna-huna? Mo rin hitabo mga igsoon sa mga Israelites. Mo na kinahanglan iagi gyud nato sa pulong sa Ginoo atong repentance. Because repentance without the word of God telling you dili gina tinuod. Because only the word of God masaligan nato nga mao gyud tinuod mga igsoon. O sa may application ani nga point. Prosperity is not first material. Ayo pangitaan diha ang prosperity. Not money first, but spiritual. Preparing yourself for the material things, rooted in reconciliation with the Lord. Ang pagbalik yun sa Ginoo yun. Kay, kung ikaw Ginoo mga igsoon, unsay reason nga no, tagaan tigag material things, nga wa pa man ta nagkasinabot. Ang reason nga no, panalanginan ti ka, kay gisugo ta ka. Pero wa pa man ta nagkauyon. Wala pa man ta nakasinabot ug wa nako nakita kita biya Ginoo dagan sa tong kasing-kasing. Wa pa man nako nakita nga imong tumanon ang ako gisugo nimo. Nganong panalanginan man ta ka? So kinahanglan mo agi kita sa sakto nga process mga igsoon. Dili material first ang tinuod nga prosperity. But spirituality. Mao na digud ka mapanalanginan sa Ginoo backslider gihapon imong utok. Number 2, prosperity through renewal. Nay prosperity, pero mag-unag yun ang renewal. I-renew imong kaugalingon sa Ginoo. Truth about this, God's healing
and love bring renewal. Now, prosperity flows from His mercy, not human effort. So, agyon na to, prosperity, mga igsoon, manigkamot ta, tamas ginawa. Sige, panigkamot, yawa simba-simba. Sige, panigkamot, yawa kay basa-basag Bible. Sige, panigkamot, pero wakay kanabitong intensyon nga, usa kadlaw ako ni sharean siya sa pulong sa Ginoo, kay mo siyang gidaro ba? Ang ato instruction diri, use the resources to plow. Kaya kanang plowing, mga igsoon, that is not planting. Uni ang Ginoo nagtudlo na to, when you put your hands in the plow, so meaning there should be plowing. Sa dihang gibutang na nimo imong kamot sa daro, kay imo nang giandam ang field para mananom ka, ayaw na og lingi. Tiwasa og daro. Kay importante ang pagdaro para sa pagtanom. Nakasabot ta igsoon? Tapulan man ta mo daro, mo diretso tagtanom ay. Muna ang resulta, way bunga. Unya may imong patanga, grabing yawa oy. Yawa imong pasanginlan, wa magka nagtarong og tanom. Ang yawa wala pay effort gibuhat sa imo ha. Pero siya imong gipasanginlan, mulihok kanina, tagbaw jud ka. Imo pala tanang doing. Your disobedience to the Lord. Wa ka ni sunod sa instruction. Wala pa ka giatake sa yawa, mga igsoon. Imo pa lang nag-disobedience. Ni resulta. Ano mo gisunod? Klaro kay instruction sa Ginoo. Di ba? So, not human effort, mga igsoon, but through His mercy. Lord, kaluy ko. Usa ko katawo nga huyang, usa ko katawo nga nanginanglan gyud sa imong kusog. Giyahi ko, gamita ko, Lord. O di, sunda. Di ba? Ibutang na nimo yung kamot niya sa daro. Daro! Amo ni atong resources, gamita nga usa siya kadaro. Mga igsoon, daruha ang kanang field. Pakita sila unsa ang Kristohanon mo tabang. Unsa ang Kristohanon mo support. Pakita sila para matamnan nimo usa ka adlaw. Miingon na ginaglahi gyud mo, no? Ay, salamat Lord. Gamay na lang fertilizer ani. Magsugod na kog tanom ani. Oh. Mo nay wise mga igsoon. Nganong wise man na? Mo nay fast way to plant. Kay ngano man tinuod man nga natanom. No tan-aw gud mo ang planting mga igsoon, mas dali mo tubo og mamunga katong ilang gitanom nga gi-prepare usa ang soil. Dili kay nanguha lang kag soil diha bisag asa mga kaigsunan. Nga hastang sagbot diha nangamatay. Kay perti ka acid ang kuan, ang yuta. Dito ra pud ka nanguha. Mo kay hawan lagi hawan, no ni hawan diri. Di ka manguha atong daghang mga kabugangan ba kay samukan ka. Wa gani nanurok dihang sagbot. Kana pag imong be wise, be wise. Renew, mga igsoon. Verse 4 to verse number 6. Verse 4 to verse number 6. Ingon sa Bible, mga kaigsunan, I will heal their backsliding. So, problema gini backsliding. Ningon ang Ginoo, sa dihang mubalik ka for renewal, ayuhon ka sa Ginoo. Ang iyang unahog ayo, ang imong backsliding. I will love them freely. Wow. For mine anger is turned away from him. Kung ang anger sa Ginoo magpabilin tungod kay ikaw wala ka nag-renew sa imong spirit diha sa Ginoo, kay wala ka nag-repent sa imuhang mga pagpabadlong sa Ginoo, ang imong kinabuhi mga kaigsunan nagpabilin sa backsliding stage. So nagpabilin ka sa backsliding stage, dili nimo ma-feel kay di man ihatag sa Ginoo nimo ang gugma mga kaigsunan. Unya ang kasuko sa Ginoo mo ina diha. So muna kinabuhi kasagaran sa mga Christians. In verse number 5, ingon siya diri, I will be as the dew unto Israel. He shall grow as the lily and cast forth his root as Lebanon. Unsa nagaklase kung imong imagine usa ni siya katawo mga kaigsuonan. Pagka haya-haya og ninduta ani nga klase nga kinabuhi.
Ang Ginoo mismo, mahimo siyang Jew unto Israel. Siyang muhatag og refreshing nga atmosphere. No? Kamo, tigmata mo og buntag sayo, tanawan ng Jew mga igsoon. Labi nagtuwa ka nagpuyo sa bukid, Mountain Dew. Bugnaw kaayo ba? Nindot kaayo ang Dew kanang hamog sa kabuntagon. Sa syudad wa na may hamog. Abog sa kabuntagon. Igana nimo sa kanang imuhang kanang railings diha sa gawas, igana nimo di naman basa. Abog. Pero tuwa ka sa lugar like Baguio, inigunit nimo sa gawas, igana nimo mura magauwan, pero wa Jew to mga igsoon. Ingon ang Ginoo, siya mahimong Jew unto Israel. For he shall grow as the lily. Dali man kaong unsay giingon si Ginoo. No, nagani kanta, Lily of the Valley. Unya humot kaayo. Nindot kaayo og kanang bulak. So ingon na ang kinabuhi. And cast forth his root as Lebanon. Oh. Perting liguna mga igsoon, perting dakua. In verse number 6, his branches shall spread, and his beauty shall be as the olive tree, and his smell as Lebanon. Humot yun. Dili ka manimahog tipalo mga igsoon. Tanawa unsay giingon diha o. Ang iyang branches mo spread. Nag-network na. Grabe na, wato imagineon ba? Grabe nag-network o. Iyang mga branches, nag-leverage na siya. So kung malita, nag-start ka na nakay imong personal business, nag-start ka diha o sa ka-location, tuan na dito, ga-branches na ka. Nag-branches na. Tuan na ka, hantod, niabot na ka sa Bohol, niabot na ka sa kanang Leyte, niabot na ka dito sa kanang lain-laing lugar, mga igsoon, Manila, niabot na ka Mindanao, nag-branches na ka. That's how God bless. Mga igsoon. Pero di ta katuan na, wa gyud na ay problema sa imong pangunahuna. No? Wala kay renewal. Kaya ang i-renew na to, ang atong kasing-kasing man, atong unahuna, i-renew na to dias pulong sa Ginoo. Nindot kaayo nang panalangin kung ato lang imaginon. Ang beauty, makita mga igsoon. Ang kahumot, matimahuan mga igsoon. So ikaw, sa dihang moagi ka, makaingon ba sila? What a man. So imagine na ninyo mga igsoon. Kanindot na nga, bisan na lang ang perfume na ito mga igsoon, kaduha ra pisliton, enough. Kaysa ka nang unya igor na niabot sa eskina, hurot na. Wanay baho. Di ba? Pero kanang mga mahalon, tag 3,000 up, ang uban gani 10,000 na, 20,000. Uy, kaduha raw. Abot diha. Murag scent from Lebanon, mga igsoon. Scent of Lebanon. Muna yung nakanindot. Mailan gyud ka, bless yun yung tawana. Bisa sa baho lang. Klaro kayo nga nagbanat ng butog yun yung tawanan eh. Kaya ang baho ani mo, rigyo mo sabtan. Kita mo ng singot, uga ba, basa, uga ang singot. O tanawa nga nang malabyan ka mga igsoon. Atong carbon good, makibaw yun mo sa akong gipasabot. Kaya mga kargador nga, maughan, mabasa, mauga, makasagid gana sa imuha, di ngita jud kag tubig niya, alcohol yak lain na paminaw noy. Pero masaghiran ka kanang mga humot kay istanan, gana nga. Uy. Muta to ni oy. No, makapangutana ka so na imong perfume, cool water. Kuan ka ba kanang bitaw makakatch kag atensyon. Blessed. Blessed mga kaigsunan. Okay? So, unsay application ani? When God renews His people, He transforms their lives into fruitful testimony. Kung mulihok na ang Ginoo sa imong ginabuhi,
as His children of the Lord, i-transform kaniya mga igsoon. Ang imong kinabuhi, because your mission now is to be a blessing to others. Humot ka sa pandungog sa mga tao. Satan will be angry with you. Persecutors will come, for sure. But rest assured that God is your deliverer. He is your protector. Di nyo kaniya pasagdan, mga igsoon. Number 3, prosperity through restoration. Prosperity through restoration. Usay kamatuoran ani, restoration brings abundance and flourishing. God's blessing makes His people fruitful and fragrance. So naagyoy mahitabo mga kaigsunan sa kinabuhi nato with the Lord. Ang kanang pagkuha na sa Ginoo nato, di ba, iyaman tang gi-redeem taniya. And what he gave to us is regeneration of life. Gibag-og yun ta ba? Wa ta gi-repair lang. So sa dihang kita na himo na tang iya nata sa Ginoo, naagyod kay daily maintenance mga igsoon. Naamag yun na may wear and tear sa atong kinabuhi. It needs to be restored. So kanang imong personal reading sa pulong sa Ginoo, ga-restore ka. Mura ka o gakuan ba? Ga-charge. 'Di ba? Pag ang imong cellphone malowbat, ilisan ba na imong bag-o nga cellphone? Nalowbat ra na, i-charge ra na nimo eh. O mo na i-restore ang power. Kay ngano man, na weak naman. Kita, we need that. No, we need that every day. Maluya man ta. Kaya makuan man ni, magasto man ni ang atong strength mga kaigsunan, but thank God for His Word. I-charge tagbalik. I-restore ang atong strength. Mga igsoon, i-restore ang atong blessing. Kaya ang yawa, sige po na siya og paningkamot ug kuha na mga panalangin gihatag sa Ginoo, but kung ang Ginoo gid atong gisaligan, di gyud na siya kahilabot. Tungod na sana sa atong mga sipyat, matunol na to si Yawa mga igsoon. Kay promise man na, no devourer. No? Tungod sa atong sayop, natunol nato sa kaaway ang atong mga panalangin. So ang panalangin sa Ginoo, makahimo sa iya makatawhan nga fruitful, and fragrant. So baptist man ta, baptist nga fruitful ug fragrant. BFF. Hinduta fruitful nga baptist. Fruitful niya humot pa jud. Tanawa kung unsay gibuhat sa Ginoo sa iyang mga tao, mabungahon. Unya, sa atong unahuna, kung ang Ginoo kuyog nato, di ba dapat mabungahon ta? Sa ato pa, what is wrong? What ang nagkikuyog sa Ginoo? Dako kitang sipyat ani. 7-9 mga igsoon, 7-9. Sa Gino's Bible, they that dwell under His shadow shall return. They shall revive as the corn and grow as the vine. The scent thereof shall be as the wine of Lebanon. Basta maghisgot kitag baho nga humot mga igsoon, Lebanon na agyan na siya. They that dwell diha sa Dios mga igsoon, they that dwell in the Lord, they shall revive as the corn. Panalangin man napay panalangin grow as the vine. Vine represents life. Di ba? Ang kaning corn mga igsoon, it represents reproduction. Kita ka ng corn mga igsoon nga imong itanom ang usa ka kuan niya ba, ear of corn. Inigtanom nimo na dito, daghanag kuan reproduction. Di ba? Unya, ingon pa dire, and grow as the vine, the scent thereof shall be as the wine of Lebanon. Di ka manimahong agup-up mga igsoon. Verse 8, naa sila'y dapat kanang buhian, i-give up para sa restoration. Verse 8, Ephraim shall say,
What have I to do anymore with idols? Unsa pa may akong kuan aning idols? I have heard him, ningon na Ginoo. Nadunggan ako ang ilahang repentance, nadunggan ako ang ilahang pag-usab, and observe him. Unya, tanawa din unsa dayon giingon sa Ginoo, I am like a green fir tree, from me is thy fruit found. Ang Ginoo mo'y nahimong panalangin, mga kaigsunan, green fir tree. It represent life, abundant life. Kanang green fir tree. So gikan sa Ginoo ang iyahang abundance. Unsa gibuhat ni Ephraim? What have I to do anymore with idols? Ilang gisurrender ang ilahang idolatry. Gihunong nila ang ilang idolatry. Problema sa mga Kristohanon karon. Grabig tinaguan nga mga idols. Wala na graven image, but there's a lot of idols in their heart. No? Ang mga batanon, their age. Ang ilang strength, nga mo'y gipangayo gyud sa Ginoo. Mo ilang gihimong idol. Ang ilahang kanang education, gihimo nilang idol. Daghan kayo, dili ra na sa atong church problema, mga igsoon. Daghan na problema sa mga kasimbahanan nga sa dihang nahuman na sila, lagyo na kay pananaw. I want to go there. I want to spend my life abroad. Finding their life away from the presence of the Lord. Mao ni nakapait. So giguba nila ilang kinabuhi, mga igsoon. Unya sa musugod kay sa dili, ni choose ka sa wilderness, ubalik ka raman gihapon. Mubalik ka nga unsa blessed. Mubalik ka nga naguba na ka. No? Naa sa Ginoo. I am like a green fir tree. From me, klaro kayo lang gisulti sa Bible, from me is thy fruit found. Verse 9, who is wise? And he shall understand these things. Prudent, and he shall know them. For the ways of the Lord are right, and the just shall walk in them. But the transgressors, di ara ang problema, shall fall therein. So mao na nga ang Kristohanon karong panahon na kung dili repentant, mga kaigsunan, nagpabilin sa iyang sala, naa pa sa backsliding stage, gitawag og transgressors, you cannot see what God wanted these people to see. You cannot hear the instructions of the Lord for biblical prosperity. Unsa may maangko nimo, you will fall. You will fall. Pero kung wise ka, it means you have the Word of God in you, you believe in what the Bible says, this can make you wise. So sa buhaton sa Ginoo nimo, He will be the blessing to you. Tugutan ka sa Ginoo nga magmabungahon ka nga Kristohano, unsa na kadako nga panalangin. So that is a secret, mga igsoon, nga dapat mahibaw-an natong tanan. Ingon ani di ay ang pamaagi sa Ginoo? Yes. Ingon ani, mga igsoon. Si application ani. Prosperity is seen in growth, influence, and enduring fruit that glorifies Him. Dihan nato makita growth. Pasabot, dili lang kay nitubo ang imong account sa bangko, pero ang imong batasan, mga kaigsuonan, ambot lang nimo. Dapat na kay spiritual growth. Unya, dapat kanang mahimo kang good influence. Unya, naa kay enduring fruit nga nakapahimaya sa Ginoo. Unsa may fruit nga makapahimaya sa Ginoo? Fruit that should remain. Disciple, mga kaigsuonan. Then, diha nato ma-consider prosperous ka. Because God never lies. Sa dihang magdala kag fruit that remains, ingon din ang Ginoo, then ask. That is prosperity. Ask. Bisag unsa, ug ihatag na sa kong amahan nimo.
O di mo ni na-miss na to because we look for something else. No? We look our prosperity ato gipangita somewhere else. But never in the Lord. In closing, true prosperity is not found in idols or human strength. Wala may idols ang uban kintahay nato. No, pero sa tinuod lang daghan kay ta gipuli, gi-replace nato sa Ginoo. Kay kung wa pay idol sa mga Kristohanon, naa ka matagsimba. Every time nga wa ka sa personal devotion, every time nga wala ka sa panimbahon, every time nga wala ka sa pag-discipleship, naa kay idol. Gipuli na nimo mga kaigsunan, whatever it is, ikay nasayod ana. So, prosperity dili makita diha sa idols or human strength, but in the shadow of God's care, the renewal of His love, and the fruit that only He can give. Dili man kita intriguhan ta. Hinumdumi ha. The most precious nga gipapangita sa Ginoo nato ang kalag. Nganong precious man na siya, gipalit yun niya, pinaagi sa iyang kinabuhi, ingon ana, kamahal mga kaigsunan. Unya, i-intrigo sa Ginoo ni mong wa man kay klaro. No, nagtuon ka niya, may na kay ka, may na ka, mamunga na kuha ni, may kay kong tudlo. Uy, gara-gara ka, Ginoo mo hatag ni mo, uy. So dapat maguol mo, Kristohanon, maguol mo. Kung wala mo tagay sa Ginoo og prutas, maguol mo. Kaya nga naman, wa ka giintrasan. Usana sa pagpangita o usana sa pagpamatuod nga prosperous ka. Spiritual growth, na kay influence, nahimo na kang pangutan-anan sa mga kanang naigustong mahibaw-an sa pulong sa Ginoo, nahimo na kang influence, and naa kay enduring fruit, nasaligan ka. Nasaligan ka, mga igsoon. So, mo ni siya atong klaruhon og kanang sabot. Ang atong prosperity wala sa atong kaugalingong paningkamot. Apan naa diha sa Ginoo nga gisaligan ta sa iyahang treasure, unya na-renew ang gugma mga kaigsuonan, unya and the fruit that only He can give. Gisaligan kita sa Ginoo ana. Let us return. Kung naglayo na kay ka, nilihis naman ka. Let us return. Be revived and rejoice in His abundance. Rejoice in His abundance. Nakasabot tani? Di pa nakasabot yun tani? Mo na nga kinanglan ato gini pangitaon mga igsoon. Ang kaning atong spirituhan ng kinabuhi nag-improve ba ni? Kay pasabot mo improve jud ka ko ang Ginoo gi-take care na kaniya. Kaya naman, ngano na take care makas Ginoo kay imong gisurrender imong kinabuhi sa Ginoo. So sa diyang na-surrender nimo imong kinabuhi sa Ginoo, siya nag-take care nimo mga kaigsuonan. Aw, naagyoy renewal of His love. So kay eksperyensado makas gugmas Ginoo, aw mahimo jud kang tinuod nga influence ngadto sa uban, especially sa imong gi-disciple. So mamunga jud ka eventually. No? Nga ang Ginoo may intrigo nimo. Oh. Pero wa ka diha. Kay backsliding stage ka. Saligan ka. Saligan ba ka ani sa Ginoo? Dili gyud mga igsoon. So, that is the secret of true prosperity. And that prosperity is in the Lord. Don't worry about finances. It will be given. Ihatag ra gyud sa Ginoo nimo. O karon ni uso na mga kaigsunan, daghan na kayo mga investment na pod kay bear na manggod. Bear na ba? So ato ning klaruhon ato ang kanang kaning paglihok-lihok aning kalibutan na ba? Do not misrepresent Christ. Or do not kanang forget to represent Christ. Ato siya represent, pinaagi sa atong dealings, pinaagi sa ato ang kanang tinuod nga tinguha ba sa pagtabang sa mga tao nga ma-involve sa atong network. Nakuha na to igsoon. Wala ka mo ay mong luya-luya.
do it right. Do it right. Meet people. Meet people. Do not make people your meat. Kanang imo ra pahimuslan ang mga tao ba? Pahimuslan na nimo, ikaw man biyaan nimo. I-mentor gyud na nimo. Meet people and help them. Do not make people your meat. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, once again for the blessing tonight that you have given to us. Salamat kay Lord sa biblical prosperity nga imong gi-prepare para namo tonight. Nagampo mi Lord nga imo ming tabangan sa paghinumdum ani. Walay panalangin sa pagpalayo nimo. Kay ang among prosperity naa man nimo, Lord. Tuguti nga dili namo mga sipyat sa pag buhat ang angay namong buhaton. It is not our duty to run after money. It is our duty to make sure that we are close to you. Na ay renewal, na ay true or real repentance sa among kinabuhi. Na ay restoration every day. Nga dapat among i-renew, i-restore namo ang mga nangaluya nga bahin sa among kinabuhi. Through your words. And to really put that in our heart, O God, the goal to bear fruit. Salamat kay Lord sa malang Espiritu nga among giya, among teacher, ug ang tig-remind sa among mga nakatunan. Ug daghan kayong salamat, Lord, sa opportunity sa pagpangalagad, and please help us not to neglect that opportunity that you have given to us. And Lord, in this altar call, please bless your people to kneel down before you tonight, to pray heartily, to communicate to you, O God, according sa ilahang pagpasalamat sa mensahe nga ilang nadawat tonight. And let this be done, Lord, for your glory and honor. We pray all these things in Jesus' name. Amen.